Givers are happier. Can you repeat that? Givers are happier. May nabasa po ako. Napakaganda. Sabi, takers eat the best, but givers sleep the best. Oo nga naman, pag kumukuha ka, busog ka. Pero hindi naman ibig sabihin, pag busog ka na, makakatulog ka. Punuin mo ang iyong tiyan, magkakasakit ka. Pero di ba, kahit na walang laman ang iyong tiyan, matulog ka na mahimbing, pagkagising mo, malakas ka, refresh ka. People who give are a lot happier. Pansinin niyo po yung muka ng mga nagpapalimos. Anong itsura nila? Di ba kawawa? Bakit kawawa? Kasi kung hindi sila magmumukhang kawawa, hindi mo sila tutulungan. Anong itsura ng taong nangungutang? Di ba nakasimangot, mangiyak-ngiyak pa? Nakakatanggap naman. Pero tingnan niyo po, hindi yun yung nakakapagbigay sa kanila na nagtatagal na tuwa. Meron po akong kakilala, he confessed. He was addicted to pornography. Hindi po niya mapigilan ang panunood ng malalaswa. At anong naging epekto? He became clinically depressed. Lungkot na lungkot po siya. Wala siyang gana, wala siyang lakas. Nag-i-enjoy naman siya, nanunood. Pag nakakita ng mga magagandang babae, pero meron pa rin kulang, may nawawala sa buhay niya. Hanggang buti na lang po, meron daw tumulong sa kanya. In-invite siya na mag-involve sa simbahan. Siya po ay nagturo ng choir. And then he volunteered sa orphanage sa mga maliliit na bata. Alam niyo po kung ano nangyari? Nakalimutan po niya yung addiction niya. Parang nagbagong buhay siya. Yun daw po yung matagal na hinahanap na niya, yung magkaroon lang ng kahulugan yung kanyang buhay. How can we find the meaning of our life? The meaning of your life is not found by taking, by enjoying in pleasurable things. But the true meaning of your life that will give you more happiness and joy is by giving. Magbigay ka, magiging mas masaya ka. Sabi nga po, the most successful person is not the person who have the most, but they are the person who need the least. Kahit nakakaunti yung nasa iyo, basta't may kapayapaan sa puso, yun lang yung mahalaga. Amen? Tandaan niyo po, ang tunay na tuwa, nagtatagal na saya, ay matatagpuan mo hindi sa pagkuha o hindi sa pagbibigay. Givers are more blessed. Napakaganda po, basahin niyo, hanapin niyo sa Biblia. In the book of the prophet Malachi, it says that when you honor God with your giving, the windows of heaven open and showers blessing upon you that you cannot contain in any room. Wow! Grabe! Yun pala ang sikreto para mabuksan ang langit, para paulanin ka ng grasya. Pag pinaparangalan mo ang Diyos sa pagbibigay, sa pagtulong mo. Alam ko po, marami sa inyo magsasabi na, Father, wala naman ako maitutulong, mahirap ako, marami akong utang. Remember, you have received in this life 3 T's. Time, talent, and treasure. Hindi lang naman puro treasure o pera ang pwede mong ibigay. Pwede mong ibigay ang iyong oras, ang iyong kakayahan. Huwag kang madamot, kasi ang mga madamot, hindi pinagpapala. Amen? Ang mga makasarili, hindi binibendisyonan ng Diyos. Kahit na sabihin mo, Father, meron akong kakilalang madamot, pero siya pa yung mayaman. I tell you, mauubos ang kayamanan niyan. Amen? Hindi ko po alam kung kakilala nyo si Shaquille O'Neal, yung pong basketball NBA player. Napakayaman pong tao niyan. Bakit po umunlad siya? Dahil magaling siyang basketballista? Yes. Kaya yumaman siya dahil matalino siya? Opo. Nakatapos po siya sa university. Bakit ba asensado siya? Dahil marami siyang business? It's one of the reasons. Pero alam niyo po, dun sa narinig ko, napanood kong interview sa kanya, kinwento niya, yung sekreto bakit hindi siya nauubusan ng pera. Nung maliit daw po siya, tinuruan siya ng nanay niya na huwag niyang papalampasin matapos ang araw na wala siyang tutulungan na tao. Shaq said, he always make it a point
that he would bless somebody every day. Kaya nga po, minsan, pumupunta po siya sa grocery. Pag napansin niya, meron pong tao naghihirapan magbayad, siya pong magbabayad doon sa grocery. Kung minsan po, naglalakad siya sa daan, makakita siya na nagpapalimos, bibigyan po niya. Bibili pa po niya ng damit. Minsan po, pupunta siya sa mall, may makikita siyang maliit na bata, tinitignan yung laruan. Tatanungin niya, yan bang gusto mo? Sige, kunin mo na. Bibilin po niya. Napakaganda pong attitude, no? To bless somebody. Yan po yung magandang pananaw, pag-uugali. Sana bawat araw, pagkagising po natin, no? Yan yung agad nating iniisip. Pagkamulat pa lang ng mata mo, sana maisip mo o planuhin mo, sino kaya ang matutulungan ko ngayon? Sino kaya yung mapagbibigyan ko? Kesa dun sa pagising mo pa lang, saan kaya ako kukuha ng pera? Paano kaya ako kikita? As you wake up every day, my dear friends, let that be your plan. Let that be your attitude. How can I bless somebody today? And do not worry that when you bless somebody, despite of your situation, God sees what you're doing. And God will give you overflowing grace. Remember this, my dear friends, that when you have an attitude of giving, you will always have an experience of blessing. Bakit hindi sumusulong ang buhay mo? Bakit hindi ka umaasenso? Bakit nagiging mahirap ang buhay mo? Bakit napakabigat ng iyong nararanasan? Baka naman nagkukulang ka sa pagbibigay. Amen? Bakit po sa tingin nyo, binigyan tayo ng 2 kamay ng Panginoon? Pwede naman pong 1 kamay lang nung ginawa niya tayo. But these 2 hands, they have a meaning. That in life, you should receive, but after receiving, you should give. That is the balance of life. That is how life should work. Ang buhay parang gulong umiikot. Pero hindi lang dapat umiikot. Dapat umaandar, dumidiretso. Hindi po ba? Ano gagalaw yung gulong? Yung nasa ibaba, dapat magpaitaas. Yung nandun sa itaas, dapat marunong ding magbaba. Alam niyo pong problema na napakaraming tao, ito. Pag sila nakaangat na, ayaw na nilang magbaba. At anong mangyayari? Hindi na po gagalaw ang buhay. Kamukha po sa gulong, pag na-stuck yan, mapa-flat, masisira. Kaya siguro, may nararanasan kang parang pagkasira o parang mali sa buhay mo. Baka meron ka ng pagkukulang sa pagbibigay. My dear friends, it is more wise to give than to take and receive. Give because you will become a lot happier. Give because you will become more blessed. We have received the body of Christ. Please, be Christ's body to others. And when you become Jesus' body to others, you become a heaven sent. Alam niyo pa po kung anong mabuting balita? Ang mga nagiging hulog ng langit sa ibang tao, darating ang araw, sila'y makakarating sa langit. Magdasal po tayo. Naway tayo palaging tulungan ng Diyos. Pukawin niya sana ang ating mga puso at damdamin. Gisingin tayo sa katotohanan na ito, that it is better to give than to receive. Thank the Lord for receiving His body. Please bless somebody today, every day. Napumisan merong isang kwento tungkol sa isang donya na mahilig mag-donate sa simbahan. Kaya lang, ito pong mayaman, pag nagdo-donate, gusto po niya, anuman ang dinonate niya, anuman ang ibigay niya, gusto niya makita niya yung pangalan niya, nakatatak, nakalagay dun sa kanyang dinodonate. Upuan man yan, gusto niya yung pangalan niya, donated by Donya so-and-so. Nagbibigay ng kalis. Gusto niya, pag tinataas ni Father yung kalis, nakikita niya yung pangalan niya doon. Donated by Donya so-and-so. Lahat, upuan ng pari, gusto niya nandoon po sa taas. Donated by Donya so-and-so. Nung minsan, tumutulo po yung ceiling. So sabi niya, Father, ako magdo-donate niyan. Kaya lang, yung kondisyon, gusto niya, yung pangalan niya, nakasulat
sa taas po ng kisame. Ito pong pare, naiinis na. Kasi kahit saan siya pumunta, kahit saan siya tumingin, nandun na yung pangalan ng don niya. Nasa dingding na, nasa altar na. Kaya nga po, sabi ng pare, sige, ang gawin nyo, ibaliktad nyo. So pinagawa po yung kisame. Kaya lang yung pangalan, nakabaliktad. Pagdating po ng don niya, tinignan yung ceiling, kisame, galit na galit. Hinahanap si Father. Sabi, Father, nasaan yung pangalan ko? Sabi, nandun po sa taas. Bakit niyo po binaliktad? Hindi nakikita ng mga tao na ako nagbigay niyan. Sabi niya. Alam niyo po kung ano sagot ni Father? Alam niyo po, Nay, kaya binaliktad ko para yung Diyos naman yung nakakakita na dinonate niyo yung kisame natin, yung bubungan natin. Di ba? Ang galing ni Father. But the question is, why do you give? Why do we give? What is the motivation of our giving? Bakit ka nagbibigay? And a lot of us have different motives. May iba-ibang dahilan dahil tayo ay nagbibigay. Isang dahilan yan ng pagbibigay. Prestige, karangalan. Pag nakikita natin yung ating pangalan, di po ba? We feel good. Galing sa akin yan. Di po ba? Kasi naman yung mga iba dyan sa atin, nagmamayabang pag nagbibigay. Ganyan yung mga mayayaman eh. Yung pong isang kaibigang kumpare, nung pinapagawa daw niya, yung simbahan niya. Ang daming mga mayayaman pero hindi po nagbibigay. Alam niyo pong ginawa ng pare para makonsensya yung mga mayayaman? Sabi ng pare, sige po, ako na yung mauunang magdo-donate sa ating parokya. Pero ko po mismo, 50,000. Siyempre, napahiya po itong mga mayayaman. Itong isang mayaman, ayaw magpatalbog. Father, kung magbibigay ka ng 50,000, ako 100,000. Inalaman nung kakumpadre niya, nagbigay na 100,000. Father, ako magbibigay ako 150,000, sabi niya. Narinig nung isa pang kaibigan. Ako, Father, magbibigay ako ng 200,000. Narinig nung isa pang mayaman. Ako, Father, kalahating milyon. Isang oras lang po nakapag-raise sila. Mahigit 3 million. Alam niyo po anong sabi ng pare? Dahil meron na tayong 3 million, babawiin ko na yung 50,000 ko, sabi niya. Merong mga iba nagbibigay, hindi lang para sa karangalan. Natatakot, di po ba? Natatakot marami sa atin na pumunta sa impyerno. Kaya ibibigay ko ang aking oras, magsisimba ako, ayaw kong mapunta, maparusahan sa impyerno. Amen? Bakit nagbibigay yung mga ibang may asawa sa inyo? Natatakot sa asawa eh. Natatakot sa misis. Baka batukan. Baka sampalin. Baka patulugin sa salas. Di po ba? Natatakot. Awayin. Para wala na lang pinag-uusapan. Sige na nga. Magbibigay. Pero meron din mga iba nagbibigay, nahihiya. Dahil nagbigay yung katabi mong bahay, nag-donate, lahat sila, nagbibigay na sa simbahan. Ikaw lang ba yung hindi magbibigay? Di ba nakakahiya naman? O sige na nga, magbibigay na rin nga ako para hindi ako pag-usapan, para wala na lang problema. But the question is, are this the right attitude of giving? Ano yung magandang ugali ng pagbibigay? Nakapuri-puri sa Diyos, na kinatutuwa ni Jesus. Balikan natin ang Ebanghelyo. Sa lahat na nagbigay sa templo, bakit itong matanda na mahirap, na balo, siya pang napansin ng ating Panginoon. Hindi kasi tinignan ng ating Panginoon yung kanyang binigay. Pero ang mahalaga para sa ating Panginoon, kung paano niya binigay. And please remember that. It is not about what you give, but it is how you give it. Where are you coming from when you are offering, when you are giving? Sabi ni Jesus, ang mga mayayaman, nagbigay sila. Doon lang sa sobra nila. Hindi naman kawalan sa kanila yung pagbibigay. Hindi man sila nahirapan. Hindi man sila nasaktan. Pero itong matanda, kahit na naghihirap siya, kahit na naghihikaos siya, nagdurusa siya, nagbigay siya. Why? Because it was out of her love
for the Lord. Out of her gratefulness to God. Out of her appreciation for Yahweh. Ano yung utos ni San Pablo sa atin pag tayo'y nagbibigay? Do not give out of reluctancy. Do not give out of compulsion. Huwag kang magbibigay dahil napipilitan ka lang. But give from your heart. Because God loves a cheerful giver. Wala yan sa laki o liit ng iyong binibigay. Pero saan ba nanggagaling yan? Kung nanggagaling yan sa tuwa, sa galak, sa pasasalamat, matutuwa at magagalak din ang Diyos.